Umalis ka rito, batang hamog. Sigaw ni Doña Remedios habang nakaupo sa kanyang marangyang wheelchair. Siya ang pinakamayamang babae sa syudad, ngunit patay ang kanyang mga paa. Sinabi ng mga doktor na hinding-hindi na siya makakalakad muli. Ngunit ang maruming bata na humihingi ng tira niyang pagkain ay tumingin sa kanyang mga mata at sinabi ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo niya. Bigyan mo ako ng pagkain mo at sa loob ng isang oras ay makakatayo ka. Tumawa siya sa mukha ng bata, ngunit hindi niya alam na ang batang ito ay may itinagong sikreto na mas mahalaga kaysa sa lahat ng bilyon-bilyong piso niya. Panoorin hanggang sa huli upang makita ang isang hindi kapanipaniwalang himala. Ang kwentong ito ay hindi nagsimula sa araw na nilapitan ng bata ang kanyang mesa, kundi 6 na buwan bago, sa araw na hinati ang buhay ni Doña Remedios Buenavista sa bago at pagkatapos. Nang umagang iyon, pakiramdam niya ay siya ang reyna ng mundo. Si Doña Remedios, may-ari ng pinakamalaking imperyo ng negosyo ng real estate sa bansa, ay lumipad sakay ng kanyang pribadong helicopter upang lagdaan ang isang kontrata na nagkakahalaga ng 5 trilyong piso. Sa ilalim niya ay dumadaloy ang mga gubat at ilog, at tila walang kapangyarihan sa mundo ang makakapigil sa kanya. Sinuri niya ang mga dokumento habang humihigop ng malamig na buko juice at gumawa ng mga plano para sa susunod na 10 taon. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Bigla, isang tunog ng umuugong na metal ang pumalit sa tunog ng mga rotor. Ang helicopter ay umindayog tulad ng isang sugatang ibon. Sumigaw ang piloto ng isang bagay, ngunit hindi narinig ni Doña Remedios. Umikot ang mundo sa isang baliw na kaleidoskopiko sa pagitan ng langit at lupa, pagbangga, kadiliman at katahimikan. Nang magkamalay siya, nakahiga siya sa gitna ng nasusunog na mga labi. Naamoy niya ang sunog, ang lasa ng dugo sa kanyang bibig at isang matinding sakit sa kanyang mga kamay. Sinubukan niyang tumayo upang makalabas sa apoy. Inutusan niya ang kanyang mga paa, bumangon, tumakbo, ngunit nanatili itong walang kibo. Tiningnan niya ang kanyang mga paa. Naroon sila, buo. Hindi natabunan ng mga labi, ngunit hindi niya maramdaman ang mga ito. Tila ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay pag-aari ng ibang tao, isang manikin, isang puppet, ngunit hindi sa kanya. Sa sandaling iyon, nakahiga sa malamig na lupa sa ilalim ng ulan habang naghihintay ng rescue team. Napagtanto ni Doña Remedios na tapos na ang kanyang buhay. Ang sumunod na 6 na buwan ay naging impyerno. Pinakamahusay na mga klinika sa Singapore, Malaysia at Australia. Isang walang katapusang pila ng mga propesor na kilala sa buong mundo. Mga resulta ng MRI, konsultasyon, komplikadong operasyon. Ginastos ni Doña Remedios ang bilyon-bilyong piso ng walang pag-aalinlangan. Sanay siya na sa pera ay nabibili ang lahat. Lupa, gusali, tao, batas. Tiwala siyang makakabili rin siya ng kalusugan, ngunit sa bawat pagkakataon, pareho ang desisyon. Iniiwasan ng mga doktor ang kanilang tingin, itinago ang kanilang kawalan ng kakayahan sa likod ng komplikadong mga terminong medikal. Ngunit ang punto ay isa lang, spinal cord compression fracture, putol na koneksyon, ganap na paralysis ng ibabang bahagi ng katawan. Walang pag-asa. Bumalik si Doña Remedios sa kanyang bayan hindi bilang isang nagwagi, kundi bilang isang may kapansanang lugmok. Ang kanyang marangyang mansyon na buong pagmamahal niyang itinayo ay naging isang gintong kulungan. Ang hagdan ay naging bundok na hindi niya kayang akyatin. Ang mga pintuan ay naging pader. Siya, ang babaeng sanay na tingnan ang lahat mula sa itaas, ay napilitang tumingin sa mga sinturon ng ibang tao. Ang kanyang matigas na pagkatao ay naging hindi na matitiis. Sinisanti niya ang mga katulong dahil sa pinakamaliit na ingay. Binabasag niya ang mga salamin upang hindi makita ang kanyang sarili sa wheelchair. Galit siya sa buong mundo, ngunit ang pinakanamumuhian niya ay ang kanyang mga paa, isang walang silbing piraso ng laman na nagtaksil sa kanya.
Nang araw na iyon ng tag-araw, nagpasya si Doña Remedios na pumunta sa syudad. Pakiramdam niya ay dinidiinan siya ng mga pader ng bahay. Inutusan niya ang driver at ang kanyang security chief na si Mang Tonyo na dalhin siya sa pinakamahal na restaurant sa syudad, ang Restaurant La Corona. Gusto niyang patunayan sa kanyang sarili at sa lahat na siya pa rin ang reyna, na siya pa rin ay buhay. Nagmamadali ang mga waiter sa paligid niya, inilipat ang mga mesa malapit sa kanya upang makadaan ang kanyang espesyal na malaking wheelchair. Ang mga kumakain ay mabilis na tumingin sa kanya na puno ng awa at kaagad na umiwas ng tingin. Naramdaman ni Doña Remedios ang awa sa kanyang balat at sinunog ito tulad ng asido. Ibinato niya ang salita sa waiter nang hindi man lang binubuksan ang menu, half-cooked steak at ang pinakamahal na kape. Umupo siya sa lilim ng malaking punong banyan sa tag-init na terasa. Ang pagkain ay perpekto, ang kape ay napakasarap, ngunit wala siyang naramdaman. Sa loob niya ay may kawalan lamang. Sinusundot niya ang karne ng tinidor. Iniisip na ibibigay niya ang lahat ng kanyang kayamanan, ang lahat ng kanyang bilyon-bilyong piso para lang makatayo ngayon at makagawa ng isang hakbang, isa lang, patungo sa kotse. Saka na iyon, nang ang desperasyon ay umabot sa sukdulan, humiwalay ang mga palumpong na naghihiwalay sa terasa mula sa kalye. Isang maayos na hiwa ang nagbigay daan sa isang batang lalaki, mga 12 taong gulang, payat na may matutulis na tuhod na nakausli mula sa punit na maong. Nakasuot siya ng isang luma at kupas na t-shirt na 3 sukat na malaki para sa kanya at sirang sapatos na Kats na binalot ng kulay abong duct tape upang hindi masira. Ang kanyang mukha at mga kamay ay puno ng uling at alikabok ng kalsada. Ngunit sa kabila ng kanyang kaawa-awang hitsura, hindi siya yumuko. Hindi niya itinago ang kanyang mga mata. Lumakad siya ng direkta sa mesa ni Doña Remedios nang may kumpiyansa na tila siya ang may-ari ng restaurant na ito. Ang security guard na si Mang Tonyo na nakatayo sa likod ni Doña Remedios ay agad na nag-igting. Dinakot ang kanyang kamay sa radyo. "Hoy, bata!" bulong nito. "Umalis ka rito. Pribadong lugar ito." Hindi man lang natinag ang bata. Binaliwala niya ang malaking guwardiya na tila wala ito. Lumapit siya ng husto sa mesa ni Doña Remedios. Mula sa kanyang katawan ay umalingasaw ang amoy ng kalye, kahirapan at gutom. Itinaas ni Doña Remedios ang kanyang malamig na tingin sa kanya. Inaasahan niya na iaabot ng bata ang maruming kamay at magsisimulang magmakaawa. "Ate, manghingi ng pera para sa tinapay." Nakahanda na sa kanyang isip ang isang malupit na pangungusap upang durugin siya sa mental. Ngunit tahimik ang bata. Tinitigan niya si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay may pambihirang kulay, abuhin tulad ng bakal, at sa loob nito ay sumisikat ang isang katalinuhan na hindi nababagay sa kanyang gusgusing hitsura. Ibinaba niya ang tingin sa kanyang walang buhay na mga paa sa paanan ng wheelchair, pagkatapos ay sa kanyang mukha, at sa huli ay sa plato na may hindi pa nauubos na steak. "Hindi mo uubusin yan. Hindi yan tanong, yan ay pahayag." Ang kanyang boses ay medyo garalgal ngunit kalmado. Nagulat si Doña Remedios sa ganoong katapangan. "Ano?" tanong niya. Itinuro ng bata ang karne gamit ang kanyang maruming daliri. "Kalahati lang ang kinain mo. Ang natira ay hindi mo na kailangan. Busog ka na. Pero gutom ang mga aso ko." Naramdaman ni Doña Remedios ang galit na bumubula sa loob niya. Gaano siya katapang. Isang pulubi ang nagsasabi sa kanya kung ano ang kailangan at hindi niya kailangan. "Makinig ka, bata," bulong niya. "Umalis ka rito bago ka itapon ng guwardiya ko sa labas ng bakod. Hindi ako nagbibigay sa mga pulubi." Ngumiti ang bata at ang ngiting iyon ay napakatanda, napakapait kaya't natahimik si Doña Remedios. "Hindi ako pulubi," sabi niya. "Nag-aalok ako ng kasunduan, negosyo. Ikaw ay babaeng negosyante, hindi ba?" "Tama. Naiintindihan mo ang kita sa kasunduan." Tumawa si Doña Remedios at ang kanyang tawa ay parang tunog ng uwak. "Ano ang maiaalok mo sa akin? Mga kuto?"
Lumapit ang bata, yumuko patungo sa kanya at direktang tumingin sa kanyang kaluluwa. Bigyan mo ako ng stick na ito, mahinang sabi niya. Bigyan mo ako ng tirahan mong pagkain at bilang kapalit ay tuturuan kitang maglakad. Dahil sa hindi inaasahang at katapangan ng pahayag na ito, natigilan si Doña Remedios, nahulog ang tinidor na may kalansing mula sa kanyang maayos na mga daliri at tumama sa porselanang plato. Ang tunog ay tila nakakabingi sa katahimikan na bumaba. Tuturuan mo akong maglakad, ulit niya ng pabulong. Ang mga salita ng bata ay umikot sa kanyang ulo. Sa nakaraang 6 na buwan, nakarinig siya ng daan-daang pangako. Ang mga albularyo sa probinsya ay nangako ng paggaling. Ang mga Chinese acupuncturist ay nangako ng himala. Ang mga Japanese engineer ay nangako ng pag-unlad sa robotika. Lahat ay humingi ng bilyon-bilyong piso ng pauna at lahat ay nagsinungaling. Ngunit ang batang ito, ang maliit na maruming bata na ito, ay humingi lamang ng isang piraso ng karne na hindi nauubos. Ang galit na, tila humupa sandali, ay muling nagliyab ng may bagong lakas. Ito ang pinakamalupit at pinakawalang saysay na biro na nagawa sa kanya. Tumawa si Doña Remedios. Ang kanyang tawa ay nakakatakot, tuyo, masama, puno ng sakit at pang-iinsulto. Ang mga kumakain sa kabilang mesa ay lumingon ng may takot. Ikaw ay baliw o isang henyong manloloko, sabi niya habang pinupunasan ang mga luha na lumabas mula sa masamang tawa gamit ang serbilyeta. Iniisip mo ba na ako ay bobo? Akala mo ba maniniwala ako na ang tira ay mas mahalaga kaysa sa trabaho ng pinakamahusay na neurosurgeon sa mundo? Itinaas niya ang kanyang ulo nang matalim sa kanyang asistenteng si Alex na nakaupo sa kabilang mesa at nakatingin sa kanyang cellphone. Alex, bigyan mo siya ng pera, hayaan mo siyang umalis sa paningin ko. Si Alex, isang bata at maliksi na karerista, ay agad na tumalon. Kinuha niya ang ilang malalaking papel na pera mula sa kanyang designer wallet. 1,000 piso, 2,000 piso, 3,000 piso. Iyon ay halaga na maaring bumuhay sa pamilya ni Carlo sa loob ng 6 na buwan. Si Alex, nang may ngiti ng pandidiri, ay inihagis ang pera sa mesa sa harap ni Carlo tulad ng buto para sa aso. Kunin mo, bata, tamad niyang sinabi. Ngayon ang iyong masuwerteng araw. Bilhin mo ang iyong sarili ng bagong buhay at maglaho ka. Nahulog ang mga papel na pera sa tabi ng plato. Bahagyang inilipat ito ng hangin. Maingat na pinagmasdan ni Doña Remedios ang bata. Inaasahan niyang makakita ng kasakiman. Inaasahan niyang kukunin niya ang pera at tatakbo tulad ng lahat ng pulubi noon. Gusto niyang makita ang kasakiman upang kumpirmahin ang kanyang teorya na lahat ng tao ay nabibili at walang banal sa mundong ito. Ngunit hindi man lang tiningnan ni Carlo ang pera. Hindi bumaba ang kanyang tingin kahit 1 sentimetro. Patuloy siyang tumingin ng diretso sa mga mata ni Doña Remedios at sa kanyang tingin ay nababasa ang pagkadismaya. Hindi pagkainsulto, hindi galit, kundi pagkadismaya. Tulad ng isang guro na ang kanyang estudyante ay muling nagbigay ng maling sagot. Hindi ko kailangan ng iyong mga papel, kalmado niyang sabi. At ang kanyang boses ay dinaig ang tunog ng hangin. Hindi ko kayang pakainin ang mga aso ko niyan. Kailangan nila ng karne at kailangan mo ng mga paa. Ito ay isang patas na palitan. Bagay sa bagay, walang kawang gawa. Hindi na nakatiis si Mang Tonyo, ang security chief. Siya ay isang malaking tao na may leeg ng baka na sanay magresolba ng problema gamit ang kamao. Hindi niya gusto na may batang hamog na nakikipag-usap sa kanyang amo ng ganoon. Tama na ang serkus na yan. Bulong nito habang bumabangon mula sa upuan. Ang kanyang anino ay tumakip sa bata. Makinig ka. Bata, may 3 segundo ka para maglaho o babaliin ko ang iyong gulugod. Lumapit si Mang Tonyo, inabot ang kanyang malalaking kamay sa balikat ni Carlo. Tigil. Ang sigaw ni Doña Remedios ay matalim tulad ng latigo. Natigilan si Mang Tonyo. Ang kanyang kamay ay nakabitin sa hangin, 1 sentimetro mula sa maruming t-shirt ng bata.
Tiningnan niya ang kanyang amo nang may pagtataka. Doña Remy, iniinsulto ka niya. Sabi ko, umupo ka at tumahimik ka. Sa boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw ang bakal na dati nagpapatremor sa Board of Directors. Walang sino man ang dapat humawak sa kanya nang walang utos ko. Siya mismo ay hindi maintindihan kung ano ang kanyang ginagawa. Sumisigaw ang lohika sa kanya na palayasin ang bastos. Ang pagpapahalaga sa sarili ay humingi ng pagpaparusa sa kanya. Ngunit ang intuwisyon, ang likas na ugali ng hayop na dating tumulong sa kanya upang bumuo ng imperyo ay bumulong sa kanya. Maghintay, mayroon dito. Hindi siya nagsinungaling. Nakita niya ang kanyang mga mata. Walang takot kay Mang Tonyo, walang pagkaalipin sa kanyang pera. May kapangyarihan doon, kapangyarihan na wala na siya. Bumaba ang katahimikan, ang mga segundo ay tila oras. Tanging ang tunog ng mga sasakyan sa malayo at ang tibok ng puso ni Doña Remedios ang naririnig. Tinitigan niya ang bata, sinusubukang makahanap ng pinakamaliit na tanda ng kasinungalingan. Ang anino ng isang ngiti na magbubunyag ng isang biro. Ngunit ang mukha ni Carlo ay seryoso, halos taimtim. Naiintindihan mo ba ang iyong inaalok? Tanong niya sa wakas at nanginginig ang kanyang boses. Sinabi ng mga doktor na putol ang aking gulugod. Hindi ito kayang ayusin. Ang mga doktor ay nagsasalita tungkol sa gulugod, sagot ni Carlo. Ngunit nagsasalita ako tungkol sa utak. Nakalimutan ng iyong utak kung paano kontrolin ang iyong mga paa. Pinatay ng iyong utak ang mga ito tulad ng pagpatay ng ilaw sa isang walang laman na silid upang makatipid ng kuryente. Alam ko kung paano muling buksan ang switch. Ang kanyang mga salita ay tila kakaiba, ngunit mayroong isang nakakatakot na lohika sa mga ito. Malalim na huminga si Doña Remedios. Wala na siyang anumang maipusta. Wala na talaga. Nasa ilalim na siya. Sige, mahina niyang sabi. Sa iyo ang stick. Kinuha niya ang tinidor at gamit ang kanyang sariling kamay ay itinulak ang plato sa gilid ng mesa. Kunin mo, ngunit makinig ka sa akin ng mabuti, bata. Kung makarating tayo sa bahay ko at ikaw ay naging baliw lamang o isang manloloko, hindi lang kita palalayasin. Tatawag ako ng pulis at sasabihin kong ninakaw mo ang aking pitaka at ikaw ay makukulong sa kulungan ng mga bata. Handa ka bang isugal ang iyong kalayaan para sa isang piraso ng karne? Iyon ay isang nakakatakot na banta. Ngunit hindi man lang kumurap si Carlo. Kinuha niya ang isang gusot, ngunit malinis na plastic bag mula sa kanyang bulsa. Kalmado, nang walang pagmamadali, inilipat niya ang piraso ng stick, ilang patatas, at isang piraso ng tinapay sa loob nito. Itinali ang buhol. Hindi ako takot sa kulungan, sabi niya habang itinago ang bag sa kanyang bulsa. Takot ako na mabuhay ng walang saysay. Tara na, ang iyong bahay ay akma. Ang paglalakbay patungo sa marangyang mansyon ni Doña Remedios ay tumagal ng 30 minuto. Karaniwan, ginugugol ni Doña Remedios ang oras na ito sa telepono, sinusuri ang mga email o pinagagalitan ang mga tauhan. Ngunit ngayon, tahimik siyang nakaupo na nakatingin sa labas ng tinted na bintana ng Mercedes. Sa tabi niya sa kremang upuan ng kotse ay nakaupo si Carlo. Ang pagkakaiba ay kapansin-pansin, ang marumi at punit na maong ng bata laban sa marangyang loob ng kabin na nagkakahalaga ng kayamanan. Dinidiinan niya ang kanyang kamay sa bulsa kung nasaan ang bag ng pagkain na tila takot na kukunin ito. Interesado siyang nakatingin sa labas ng bintana, ngunit hindi nagtanong ng mga bobong tanong. Hindi niya hinawakan ang mga pindutan, hindi sinubukan na buksan ang musika. Nagpakita siya ng dignidad na bihira makita kahit sa mga matatanda. Tahimik siyang pinagmasdan ni Doña Remedios. Sino siya? Naisip niya. Saan siya nagmula? Bakit siya napakakumpiyansa? At bakit? Diyos ko, sumasang-ayon ako dito. Nababaliw na ako. Ako ay isa lamang matandang may kapansanan at desperado na naniniwala sa mga fairy tale.
Ngunit sa sandaling tiningnan niya ang kanyang profile, ang kanyang nakatuon na mukha, ang pagdududa ay umatras. Mula sa kanya ay dumadaloy ang kapayapaan. Kapayapaan na lubos niyang kailangan. Huminto ang kotse sa bakal na gate ng mansyon. Binuksan ng seguridad ang daan. Pumasok sila sa bakuran. Naunang bumaba si Mang Tonyo, kinuha ang wheelchair mula sa trunk, binuksan ito. Pagkatapos ay sa karaniwang kadalian, ngunit nakakahiya para kay Doña Remedios, inilipat siya mula sa kotse patungo sa wheelchair. Inayos ni Doña Remedios ang kumot sa kanyang mga paa. Kinamuhian niya ang sandaling ito. Ang sandali kung saan siya ay naging isang walang kakayahang pasanin mula sa pagiging isang makapangyarihang babae. Inaasahan niyang titingnan ito ni Carlo nang may awa o kuryosidad. Ngunit ang bata ay nakatayo na sa pasukan ng bahay at nakatingin sa opisina. Doon ay may malaking bintana at maraming liwanag. Kailangan natin ng liwanag, utos niya nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang mga katulong na sumalubong sa amo sa pasilyo ay lumaki ang mga mata. Ang kanilang may bahay na karaniwan ay gumagawa ng ingay dahil sa pinakamaliit na alikabok ay nagdala ng isang maruming hamog sa bahay. Ang butler na si Mang Henry, isang matanda at matigas na lalaki, ay lumapit sa kanila habang nakasimangot. "Senyora, dapat ba akong tumawag ng serbisyo para sa disinfection? Ang batang ito ay mabaho?" Tiningnan ni Doña Remedios si Carlo. Oo, mula sa kanya ay umaalingasaw ang amoy ng kalye, ngunit ngayon ang amoy na iyon ay tila amoy ng pag-asa para sa kanya. "Hindi, Mang Henry," putol niya. "Dalhan mo kami ng tubig at siguraduhin mong walang sinuman ang mang-istorbo sa amin. Walang tawag sa telepono, walang bisita. Kahit magsimula ang giyera, wala ako sa bahay." Pumasok sila sa malawak na opisina na gawa sa kahoy na teak. Lumapit si Carlo sa pinto at isinara ito sa harap mismo ng ilong ni Mang Tonyo na gustong pumasok din. Nag-click ang susi. Sila na lang dalawa. Nakaupo si Doña Remedios sa gitna ng silid sa kanyang marangyang wheelchair. Nakatayo si Carlo sa harap niya. "Sige," sabi ni Doña Remedios na nararamdaman ang panginginig na lumalaki sa loob niya. "Narito na tayo. Ang pagkain ay nasa bulsa mo. Natupad ko na ang aking bahagi ng kasunduan. Ngayon, ikaw naman ang magpakita ng himala." Bata, kinuha ni Carlo ang kanyang lumang backpack at inilapag sa sahig. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper. Kinabahan si Doña Remedios. Ano ang nasa loob? Armas? Droga? Kinuha ng bata ang isang bungkus ng kakaibang bagay mula sa kanyang backpack, isang maliit na martilyo na goma, isang set ng mahabang manipis na karayom na kahawig ng mga karayom na panahi, at isang luma, gusot na libro na may balat na takip. Lumapit siya kay Doña Remedios. "Masakit ito," babala niya. "Hindi pisikal, kundi mental. Kailangan mong tanggalin ang iyong baluti. Simulan mo," bulong niya. Binuksan ni Carlo ang lumang libro. Ang mga pahina nito ay dilaw na. Nakasulat sa maliit at maayos na sulat kamay at may mga diagram. "Ito ang diary ng aking ama," malumanay niyang sabi habang hinahaplos ang takip nito. "Dito nakasulat ang mga kaso na tinanggihan ng opisyal na medisina. Tinatawag ito ng tatay na pagkabuhay. Naniniwala siya na ang katawan ay isang makina lamang at ang utak ang driver nito. Kung nakatulog ang driver sa likod ng manibela dahil sa takot sa aksidente at ipinikit ang kanyang mga mata, humihinto ang makina kahit na buo ang motor." Hindi makapaniwalang nakinig si Doña Remedios. "Basag ang gulugod ko, bata. Ibig sabihin, putol ang mga kable, hindi gumagana ang signal. Ang mga kable ay maaaring ayusin, depensa ni Carlo, o gumawa ng bagong daanan. Ang utak ay plastic, ngunit una, kailangan nating suriin kung buhay pa ang driver." Kinuha niya ang martilyo na goma. "Malakas kong pupukpukin ang iyong tuhod, hindi ka lang dapat maghintay ng pukpok. Kailangan mong isipin na gumagalaw ang iyong mga paa. Kailangan mong makita ito sa iyong ulo ng kasing linaw na tila totoo itong nangyayari." Humikbi si Doña Remedios. "Ginawa ko na ito ng 1,000 beses sa mga doktor.
Ginawa mo iyon para patunayan na mali sila, sabi ni Carlo ng malakas. Ngunit ngayon ay gagawin mo ito para mabuhay. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ipinikit ni Doña Remedios ang kanyang mga mata. Kadiliman, ang karaniwang malamig na kadiliman. Isipin mo na tumatakbo ka. Ang boses ng bata ay nasa tabi ng kanyang tainga. Huwag kang maglakad lang, tumakbo. Huli ka na sa eroplano, hindi ba? Tumakbo ka. Hinahabol ka ng mga lobo. Nararamdaman mo ang kanilang hininga sa iyong likod. Ang iyong mga kalamnan ay nag-iigting. Itinulak mo ang lupa. Nag-aapoy ang iyong mga binti. Tumakbo, Doña Remy. Tumakbo. Pukpok. Pinitik ni Carlo ng martilyo ang litid sa ilalim ng tuhod. Iminulat ni Doña Remedios ang kanyang mga mata ng malawak. Ang kanyang mga paa ay nakahiga ng walang galaw. Walang tunog, walang galaw, isang patay na bigat. Wala, kinumpirma niya, nang may mapait na tagumpay. Sabi ko na nga, sinasayang mo lang ang oras ko. Hindi nadismaya si Carlo. Hindi man lang siya nagulat. Siyempre wala, sabi niya. Nagpatayo ang iyong utak ng pader. Hinarangan niya ang signal. Takot siya sa sakit. Kailangan nating gibain ang pader na iyon. Inilapag niya ang martilyo at kinuha ang isa sa mahabang karayom. Kinabahan si Doña Remedios. Ano ang ginagawa mo? Hahanapin ko ang buhay na punto, sabi ni Carlo. Sa tradisyonal na Chinese medicine ay may mga meridian. Mga punto kung saan lumilitaw ang enerhiya sa ibabaw. Ang iyong mga paa ay hindi patay, Doña Remy. Natutulog lang sila ng mahimbing. Kailangan kong gisingin sila. Umupo siya sa sahig malapit sa kanyang mga paa, inalis ang kanyang mamahaling sapatos na hindi pa man lang niya nalilinis at inalis ang kanyang sutlang medyas. Ang kanyang mga talampakan ay maputla, malamig sa paghawak, na may perpektong pedicure na hindi pa nakikita ng sinuman. Kinuha ni Carlo ang karayom. Tingnan mo ako, utos niya. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata. Tingnan mo ang iyong mga paa. Kailangan mong gustong maramdaman ang sakit. Kailangan mong hilingin ang sakit. Itinulak niya ang karayom sa unan ng hinlalaki ng paa. Nakita ni Doña Remedios na pumasok ang karayom ng malalim. Walang dugo, walang sakit. Pakiramdam niya ay isang manonood sa sinehan na nakakakita ng isang manikin na sinasaktan. Wala, sabi niya. Hinugot ni Carlo ang karayom. Inilipat ito ng 1 sentimetro pataas. Tusok. Wala. Pataas pa. Sa gitna ng talampakan. Wala. 1 oras ang lumipas. Ang buong talampakan ay nasundot na. Pawis si Carlo. Ang kanyang kamay na may hawak ng karayom ay nagsimulang manginig dahil sa tensyon. Ngunit hindi siya huminto. Nakaupo si Doña Remedios sa wheelchair at bawat minuto ang kanyang pag-asa, ang maliit na spark na nag-apoy sa restaurant ay namamatay. Muli siyang nakaramdam na parang isang tangang matandang babae na naloko. Tama na, sabi niya. Pagod na ako. Tigilan mo na ito. Sadista ka lang. Kunin mo ang iyong pagkain at umalis ka. Gusto kong mapag-isa. Tiningnan ni Carlo siya. Sa kanyang mga mata ay may galit. Susuko ka, mahina niyang tanong. Ikaw na nagtayo ng imperyo. Ikaw na sumira sa mga kalaban sa isang tingin. Susuko ka sa isang piraso ng iyong sariling laman. Hindi ako sumusuko, sigaw niya. Realista lang ako. Hindi ito gumagana. Hindi ito gumagana dahil hindi ka naniniwala. Sigaw pabalik ni Carlo. Nakahiga ka sa gintong wheelchair na ito at inaaawaan ang iyong sarili. O, kawawang Doña Remy. O, gaano ka-unfair ang buhay. Umibig ka sa iyong sakit. Naging dahilan mo ito. Ang mga salitang iyon ay parang sampal. Napasigaw si Doña Remedios sa galit. Kinuha niya ang mabigat na kristal na baso ng tubig na nakatayo sa mesa at inihagis ito sa bata. Lumabas, sigaw niya. Lumabas ka rito. At sa sandaling iyon, sa pinakamataas na rurok ng galit nang ang buong katawan niya ay nag-igting upang umatake, mabilis at buong lakas na itinulak ni Carlo ang karayom sa pagitan ng maliit at singsing na daliri sa kaliwang paa. Natigilan si Doña Remedios. Nahulog ang baso mula sa kanyang kamay, ngunit hindi nabasag.
kundi gumulong sa karpet at tumapon ang tubig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Lumaki ang kanyang mga mata, lumiit ang kanyang mga pupil. Naramdaman niya ito. Hindi ito sakit sa karaniwang kahulugan. Para itong may naglapit ng hubad na kable na may boltahe sa kanyang paa. Isang matalas, mainit na tusok. Kaagad na tumagos sa kanyang paa mula sa daliri hanggang sa tuhod at tumama diretso sa utak. "Ah!" sigaw niya. Agad na hinugot ni Carlo ang karayom. Tinitigan niya si Doña Remedios na humihinga ng mabigat. "Naramdaman mo ba?" tanong niya. Hindi makapagsalita si Doña Remedios. Hawak niya ang hawakan ng wheelchair nang napakahigpit kaya't ang kanyang mga kuko ay tumimo sa balat. "Doon," bulong niya habang itinuturo ang kanyang paa na nanginginig. "Doon ay may apoy." "Naramdaman ko ang apoy, Carlo." Ibinato ng bata ang karayom at bumagsak na nakahiga sa karpet, inunat ang kanyang mga kamay. Tumawa siya. Iyon ay isang nerbiyos, histerikong tawa ng lunas. Naroon ang koneksyon. Sigaw niya habang nakatingin sa kisame. Tama si tatay. Hindi putol ang mga kable, barado lang ng basura. Nakapasok tayo, Doña Remy, nilampasan natin ang pader. Nakaupo si Doña Remedios, takot gumalaw. Takot siyang mawala ang sensasyon na iyon ay isang halusinasyon. Ngunit ang bakas ng apoy ay sumusunog pa rin sa isang lugar na malalim sa kanyang binti. Iyon ang pinakamagandang sakit sa kanyang buhay. Tiningnan niya ang bata na nakahiga sa sahig, marumi, pawisan, tumatawa. "Ano ngayon?" tanong niya. "Makakatayo na ba ako?" Umupo si Carlo at seryoso siyang tiningnan. Hindi ngayon. Ngayon lang natin natagpuan ang pinto. Ngayon kailangan nating hanapin ang susi at buksan ito. Reconnaissance lang ito. Ang tunay na giyera ay magsisimula bukas. Tumayo siya, nilinis ang kanyang tuhod at nagsimulang kolektahin ang kanyang mga kagamitan. "Pupunta ako bukas ng alas 6 ng umaga," sabi niya sa tono ng negosyo tulad ng isang tunay na doktor. "Maghanda ka. Magtatrabaho tayo hanggang sa bumagsak ka. At pagkatapos ay kaunti pa." "Carlo," tawag ni Doña Remedios nang hawak na niya ang doorknob. Lumingon siya. "Salamat," sabi niya. Mahirap para sa kanya ang salitang iyon. Matagal na niyang hindi ito nasabi sa sinuman. Tumango ang bata. "Pakainin mo ang mga aso," sabi niya. "Dala ko ang karne." Pero gusto nila kapag may nag-iisip sa kanila. At lumabas siya. Mag-isa si Doña Remedios sa malaking opisina. Sa unang pagkakataon sa 6 na buwan, hindi niya tinawag si Mang Tonyo upang dalhin siya sa kwarto. Nakaupo siya sa dilim, nakakapit sa hawakan ng upuan, sinusubukang balikan ang sensasyon ng apoy sa kanyang paa. Hindi nagtagumpay. Ngunit alam niyang naroon iyon at alam niyang bukas ay isang bagong araw, isang araw kung saan sisimulan niya ang kanyang giyera. Ang sumunod na 2 linggo ay naging isang walang katapusang at nakakapagod na marathon para kay Doña Remedios. Ang kanyang marangyang mansyon na dati pahingahan ay naging isang larangan ng digmaan. Bawat umaga ay hindi nagsisimula sa kape, kundi sa pagdating ni Carlo. Ang bata ay walang awa. Hindi siya nagbigay ng pahinga, hindi nakinig sa mga reklamo. Pinilit niya itong gumapang sa karpet tulad ng isang sanggol, nakakapit sa mga kamay, nagkukunwari sa loob ng maraming oras sa isang daliri ng paa. Nakalimutan ng iyong mga kalamnan kung paano gumana. Ulit niya nang bumagsak si Doña Remedios sa ika-100 beses, dumudugo ang kanyang tuhod. Kailangan mong ipaalala sa kanila. Ikaw ang general, sila ang mga sundalo. Kung mahina ang general, mamamatay ang hukbo. Hindi ito matitiis. Isang araw nang traidorin siya ng kanyang mga paa at bumagsak siya ng nakadapa. Hindi na makabangon, sumigaw si Doña Remedios. "Tama na, hindi ko na kaya. May kapansanan ako, Carlo. Ito na ang katapusan." Tahimik si Carlo. Lumapit siya, umupo sa tabi niya, at kinuha ang isang lumang larawan ng isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana mula sa kanyang bulsa, ang kanyang ama. Sabi ng tatay, mahina niyang sabi, "Ang katapusan ay dumarating lamang kapag huminto ka
sa pakikipaglaban. Hanggat humihinga ka, maaari kang manalo. Gusto mo bang manalo ang mga taong ngayon ay naghahati-hati sa iyong kumpanya? Gusto mo bang pagtawanan ka ni Alex? Ang mga salitang iyon ay mas matalas kaysa sa sakit. Naalala niya si Alex, ang kanyang assistant na sinusubukan ng upuan ng direktor. Nagbigay sa kanya ng lakas ang galit, nagngingit-ngit siya, sumandal sa sahig gamit ang kanyang mga kamay at nanginginig ang buong katawan, bumangon ng nakaluhod. Muli, bulong niya. Tara, muli. Ngunit ang banta ay hindi nagmula sa sakit, kundi sa mga tao. Ang tsismis tungkol sa isang hamog na nagpapagaling ng isang bilyonaryo ay nakarating sa tainga ng kanyang pribadong doktor, si Dr. Ricardo Carding Ramos. Galit na galit ang sikat na propesor, takot na mawala ang kanyang gintong minahan. Bumukas ng maluwag ang pinto ng opisina. Sa pintuan ay nakatayo si Dr. Ramos kasama si Mang Tonyo, ang security chief. Ano ang nangyayari rito? Sigaw ng doktor. Nakikita si Doña Remedios sa sahig na may mga karayom sa kanyang mga paa. Doña Remy, pinapatay ka ng manlolokong ito. Ito ay impeksyon, ito ay krimen. Mang Tonyo, itapon mo palabas ang batang iyan. Lumapit si Mang Tonyo kay Carlo, sumiksik ang bata. Sa kanyang mga mata ay sumilay ang takot ng isang bata sa harap ng isang malaking lalaki. Huwag kang maglakas loob. Ang boses ni Doña Remedios ay mahina ngunit kasing lamig ng yelo. Natigilan si Mang Tonyo, ngunit Doña Remy. Simula ni Dr. Ramos. Sabi ko lumabas kayo, dahan-dahan. Nang may matinding pagsisikap, sumandal si Doña Remedios sa mesa at itinaas ang kanyang katawan. Tiningnan niya ang doktor nang may pandidiri. Inalagaan mo ako ng 6 na buwan. Kinuha mo ang bilyon-bilyong piso at sinabi mong wala na akong pag-asa, ngunit ang batang ito sa loob ng 2 linggo ay nagawa ang hindi mo kayang gawin. Naramdaman ko ang aking mga paa, doktor. Naramdaman ko ang sakit. Sinisante ka na. Kayo pareho ay umalis sa aking bahay. Namutla si Dr. Ramos at tumakbo palabas. Yumuko si Mang Tonyo at sumunod na lumabas. Nanatili si Doña Remedios na nakaluhod, humihinga ng mabigat. Tiningnan niya si Carlo. Tayo na lang, sabi niya. Mayroong meeting ng mga shareholder muli. Susubukan ni Alex na agawin ang kumpanya. Kailangan kong pumasok doon sa aking sariling mga paa. Narinig mo? Pumasok, hindi itulak. Tumango si Carlo. Ang kanyang mukha ay naging matanda. Kung gayon ay magtatrabaho tayo ng magdamag hanggang sa bumagsak ka, at pagkatapos ay kaunti pa. Dumating ang araw ng meeting ng mga shareholder. Sa malaking conference room ng salamin na skyscraper ay nagtipon ang mga business shark. Nagbubulungan ang mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit habang nakatingin sa bakanting upuan sa ulo ng mesa. Kumikilos na si Alex na parang may-ari. Mga kasama, sabi niya ng may peking pagsisisi. Si Doña Remy, sa kasamaang palad, ay hindi na kayang pamahalaan ang imperyo. Ang kanyang isip ay nababagabag. Umupa siya ng isang hamog sa kalye upang pagalingin siya. Kailangan nating ipakita ang habag at ipadala siya sa isang rehabilitation center at ako ang mamamahala. Lahat ay tumango sa pagsang-ayon. Nakalatag na sa mesa ang mga dokumento ng pagtanggal sa direktor. Kinuha ni Alex ang panulat upang lagdaan ang utos. Eksaktong 10:00, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng silid. Lahat ay lumingon, umaasang makakita ng wheelchair, ngunit walang itinulak sa silid. Sa pintuan ay lumitaw ang isang tungkod. Isang eleganteng itim na tungkod na may pilak na hawakan at sa likod nito ay pumasok si Doña Remedios. Nakatayo siya, maputla. May pawis sa kanyang noo. Bawat hakbang ay tila masakit para sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga paa, ngunit naglalakad siya. Naglakad siya ng dahan-dahan ngunit tuwid na nakataas ang kanyang ulo, direktang nakatingin sa mga mata ng traidor na si Alex. Bumaba sa silid ang isang nakakabinging katahimikan. Tanging ang tunog ng kanyang takong at ang pagtama ng tungkod ang naririnig. Tuklakad, tuklakad.
Walang sinuman ang makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang babaeng inilibing nilang buhay ay bumangon mula sa abo. Narating ni Doña Remedios ang kanyang lugar, hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo, nakasandal sa mesa gamit ang dalawang kamay upang itago ang panginginig sa kanyang mga tuhod. Narinig ko, sabi niya, na may boses na umaalingaw-ngaw ng bakal, na naghahanap kayo ng bagong direktor. Narito ako, mayroong tumutol, umurong si Alex. Ang kanyang mukha ay naging abo. Nahulog ang panulat mula sa kanyang kamay. Ngunit Doña Remy, paano? Utal niya. Umalis ka. Mahina niyang sabi. Sinisante ka na, Alex. At lahat ng sumuporta sa iyo ay umalis din sa aking gusali. Walang sinuman ang naglakas loob na magsalita ng isang salita. Ang kapangyarihan ay nagbalik sa may-ari nito. Nang gabing iyon, nang matamo ang tagumpay, hindi umuwi si Doña Remedios upang magdiwang. Pumunta siya sa address na ibinigay ni Carlo. Ito ay isang mapanganib na mahirap na kapitbahayan sa labas ng syudad kung saan ang mga bahay ay parang mga guho. Huminto ang kanyang limusin sa harap ng isang kinakalawang na garahe. Lumabas si Doña Remedios na nakasandal sa tungkod. Bahagyang nakabukas ang pinto ng garahe. Sa loob ay may malabong ilaw. Nakita niya si Carlo. Nakaupo ang bata sa isang kahon at pinapakain ang dalawang matandang aso ng parehong karne na kinuha niya mula kay Doña Remedios. At sa sulok sa isang gawa-gawang higaan ay nakahiga ang isang lalaki, payat siya, hindi pa nag-aahit. Ngunit ang kanyang mga mata iyon ang parehong matalino at matalim na mga mata ni Carlo. Sino ito? Tanong ni Doña Remedios. Habang pumapasok, tumalon si Carlo upang tumayo at ipinagtanggol ang lalaki gamit ang kanyang katawan. Huwag kang matakot, binibini. Siya ang tatay ko, si Dr. Eduardo Ed Reyes. Napasigaw si Doña Remedios. Alam niya ang pangalan na iyon. Si Dr. Reyes ay isang maalamat na neurosurgeon na naglaho, 5 taon na ang nakakaraan matapos ang isang malaking iskandalo. Siya ay binihag ng mga kalaban, inakusahan ng kapabayaan, inalis ang lisensya sa pagpapraktis at sinira ang kanyang buhay. Inakala ng lahat na umalis siya o naging lasenggo, ngunit nanatili siya rito sa kahirapan, lumpo dahil sa kanyang sariling depresyon, pinalaki ang kanyang anak. Siya ang nagturo sa akin, sabi ni Carlo habang nakatingin kay Doña Remedios. Gumuhit siya ng mga diagram para sa akin. Sinabi niya sa akin kung saan pipindutin, anong mga salita ang sasabihin upang galitin ka at paglabanin ka. Ako ay kanyang kamay lamang. Siya ang tunay na tagapagligtas. Sinubukan ni Dr. Reyes na bumangon. Hindi ako makakapunta ng mag-isa, sabi niya. Hindi ako papayagan na makapasok sa pinto. Ako ay isang outcast. Ngunit nakita ko ang iyong aksidente sa balita. Alam kong psikosomatiko iyon. Alam kong makakatulong ako. Ipinadala ko ang aking anak. Tiningnan ni Doña Remedios ang dalawa. Ang henyo na nakatira sa garahe at ang kanyang matapang na anak na handang mapahiya para sa kanyang ama. Iniligtas nila ang kanyang buhay sa pamamagitan ng tirang pagkain. Habang ang kanyang mga kaibigan ay nagtaksil sa kanya para sa bilyon-bilyong piso, ang mga luha na hindi niya ipinakita kahit sa matinding sakit ay dumaloy sa kanyang pisngi. Lumapit siya kay Dr. Reyes at hinawakan ang kanyang payat na kamay. Hindi ka na isang outcast, matatag niyang sabi. Mula bukas, ikaw ang magiging punong doktor ng aking bagong rehabilitation clinic. Uuupahan ko ang pinakamagagaling na abogado sa bansa. Patutunayan natin ang iyong kawalan ng kasalanan. Ibabalik natin ang iyong lisensya sa pagpapraktis. Ibabalik natin ang iyong buhay. Humarap siya kay Carlo. At ikaw, pupunta ka sa pinakamahusay na paaralan. Hindi ka dapat maging hamog. Ipinanganak kang doktor. Lumipas ang 10 taon, ganap na gumaling si Doña Remedios. Ang tungkod ay naging isang eleganteng aksesorya lamang, ang klinika ni Dr. Reyes ay sikat sa buong mundo, nagbibigay ng pag-asa sa mga tinanggihan ng iba, at si Carlo, si Dr. Carlo Reyes,
ay nagtapos sa medisina ng may karangalan. Minsan, nakaupo sa kanyang opisina, tinitingnan ni Doña Remedios ang isang lumang larawan kung saan nakatayo ang isang maliit na maruming bata sa harap ng kanyang wheelchair. Iningatan niya ang larawang iyon bilang paalala. Paalala na ang tulong ay hindi nagmumula sa lugar na iyong inaasahan, na sa likod ng maruming damit ay maaaring nakatago ang purong ginto. At kahit na sinasabi ng buong mundo na hindi, ang pananampalataya ng isang maliit na bata ay maaaring lumikha ng isang imposibleng himala. Kung ang kuwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, bigyan mo ng like, isulat sa comments ang salitang himala kung naniniwala ka na ang kabutihan ay laging bumabalik at siguraduhin mong mag-subscribe sa channel ng Boses ni Lola Annie. Salamat sa pagiging kasama namin.